Welcome to our Hana Filipino worship. Welcome sa ating Filipino Hana Worship. Today's title is Beyond Everything. Ang pamagat ngayon ay higit sa lahat ng bagay. When we say beyond everything, doesn't mean that you become a superhero. Kung sinasabi natin higit sa lahat ng bagay, hindi nangangahulugang tayo'y magiging mga tinatawag na superhero. It's saying that you must change the main partisan or the main lore of your life. Ngunit ang ibig sabihin ay dapat mapanibago natin ang Panginoon ng ating buhay. Our church right now, we are in a stream which is Isaiah chapter 8, also 8 to 12. Ang daloy ng ating mensahe sa simbahan ngayon ay nasa loob ng Isaiah 62, 8 hanggang 12. And we are receiving the guidance upon this title, which is Build Up the Highway. At ang paggabay na tatanggap natin ngayon ay patungkol sa pamagat na buuin ang daan. That's why within the building of the highway, first of all, we need to understand what is God's greatest desire. Ngunit sa pagbuo ng daang ito, ang dapat nating malaman kung ano ba ang tunay na kagustuhan ng Diyos. Easily. First, we need to be able to put in our prayers all nations. Kung sa madaling salita, ang dapat nating unang gawin ay ilagay sa ating panalangin ang lahat ng mga bansa. We say is 237 and 5,000 on Rich Group. At ito ang tinatawag na 237 na mga nasyon at 5,000 mga tribo. If we say 237 is all the nations that have connections with somehow a bank system. At ang sinasabi na 237 na mga nasyon, ito ay binabanggit lamang dahil ang mga nasyong ito ay konektado sa mga sistema na may bangko. Because there's more than 237 nations. Pagkat ang katotohanan, merong mas maraming bansa kaysa sa 237 na mga bansa. And the 5,000 on Rich Group are the people that never heard the gospel and never have been proclaimed the gospel. At ang tinatawag naman na 5,000 mga tribo ay ang mga taong hindi pa nakakarinig ng magandang balita at wala pang nakakapunta sa kanila upang magpahayag ng magandang balita. So God's greatest desire is to save all humanity, right? At ang kagustuhan ng Diyos ay tunay na masalba ang lahat ng sangkatauhan. That's the highway. At ito ang tinatawag nating daan. Only Philippine is not just highway. Kung Pilipinas lamang, hindi pa ito ang tinatawag na daan. So even though we're having Hana Filipino worship, your heart should be always towards all nations. Kahit na ginagawa natin ang Hana Filipino worship ngayon, pagsambas na nakabase sa Pilipinas, ngunit ang dapat na nasa loob natin ay ang lahat ng mga bansa. And actually, Filipinos are all over the world. At kung titingnan natin, halos lahat ng mga Pilipino ay nakakalat sa lahat ng mga bansa sa mundo. So we need to pray for all nations. Kaya dapat tunay tayong manalangin para sa lahat ng mga bansa. Of course, I'm not saying just say the word and you're praying for that. Just know God's meaning within these two things. Hindi ko sinasabi lamang ang mga salitang ito, ngunit tunay na maintindihan natin ang kahulugan na binibigay ng Diyos patungkol sa salitang ito. And second thing to build up as a highway is what? At ano pa ang pangalawang dahilan kung bakit natin dapat buuin ang daan? Easily is connected and related to the future. Pagkat ito ay tunay na nakakabit sa hinaharap. So who are our future? Sino ang ating hinaharap? Our next generation, right? Ang susunod na henerasyon. So our next generation are what? Our children's? Ang ating mga anak? And specifically, our parents or the parents, right? At ang mga magulang. So right now, the world is taking away our children's and the parents. Kung titinan natin ngayon, ang mundo, ang
kinukuha ng mundo ay ang ating mga anak at ang mga magulang. Especially when? At kailan ito nangyayari? Starting from Friday, Simula sa araw ng Biyernes, Saturday, Sabado and Sundays. Right? at Linggo. No, they go outside, they do camping, they go a little bit outside of what they live. They just want to rest. Ang mga anak at mga magulang, anong ginagawa nila sa mga araw na ito? Lumalabas sila, nagka-camping, o lumalabas sila upang magpahinga sa mga araw na ito. I'm not saying that's wrong. It's just our church, our life must prepare the right future for our children's and the parents. Hindi ko sinasabi na masama iyon o mali iyon, ngunit ang dapat nating maintindihan, ang ating buhay ay dapat tunay na maghanda para sa totoong kinabukasan. That's why we need to bring a new gospel culture for these two type of people. Kaya ang dapat nating gawin ay magdala ng bagong kultura na patungkol sa gospel, patungkol sa mga bata at kanilang mga magulang. Is more than a community. At ito ay mas higit sa isang komunidad. Why? Community is just gathering and helping each other and comforting each other. Ang komunidad ay ang pagtitipon-tipon, pagtulong sa isa't isa at pagbibigay ng comfort sa bawat isa. You have comforting, but no spiritual strength. Nagagawa natin na magbigay ng comfort sa ibang tao, ngunit walang spiritual na bagay tungkol dito. So here our team really pray, what can we really focus Friday, Saturday, and Sunday to really receive spiritual strength. Kaya sa ating team dito, dapat natin tunay na pag-isipan at ipanalangin kung ano dapat, saan nakapokus ang ating Biyernes, Sabado at Linggo. It's not just a program, right? At hindi lamang ito patungkol sa programa. First of all, pray about it. This is what God is telling us to build as a highway. Ito ang gustong sabihin ng Diyos para sa atin, kaya gusto niyang buuin ang daan. And the last thing is what? At ano ang panghuli? There's something that is increasing more and more. May isang bagay na patuloy na dumadami ngayon. I want to just mention it as disorder. Kung titingnan natin ang ang salitang disorder. Everything is in disorder right now. Ang lahat ng bagay ngayon ay parang walang organisasyon. In chaos. Ang lahat ay magulo. So in disorder, there's so many mental illness. At sa loob nito, mayroong mga sakit na mental. And because of that, the physical body is completely out of rhythm. That's why the physical body also is sick. At dahil sa mga mental na sakit, sumusunod ang mga pisikal na sakit pagkat ang katawan ay nawawala sa kanyang tamang ritmo. Those who work in factory, sometimes they switch, right? Night work from day work, right? Katulad ng mga nagtatrabaho sa mga factory, meron silang mga trabaho sa umaga at meron ding mga panggabi. Even though you rest well in the morning, in the afternoon, in the daytime, the more they work at nighttime, night shift, their body starts to degrade. Gets worse. Kung titingnan natin, kahit nagpapahinga ka o nakakatulog ka ng buong araw, kung ikaw ay nagtatrabaho sa gabi, ngunit kapag patuloy kang nagtatrabaho ng panggabi, ang iyong katawan ay patuloy na nagiging masama. That's why even having a disorder in your physical rhythm brings a lot of illness to your life. At kung titingnan natin, ang pisikal na kaguluhan na makikita mo sa iyong sarili ay nagbibigay ng maraming kaguluhan para sa iyo. And also, what is the ultimate disorder of everything? Spiritual problem. At ang pinaka kaguluhan na masasabi natin ay ang espiritual na problema. And what is the greatest spiritual disorder of ever mankind?
At ano ang pinaka-spiritual na problema ng bawat nilalang? They're self-centered. Ang kanilang pagkasentro sa kanilang sarili. They think they can be God. At iniisip nila na sila ay pwedeng maging Diyos. And the only way to bring true healing from this disorder is the holy meditation movement. At ang tanging paraan upang magkaroon ng solusyon ang kaguluhang ito ay kung tayo ay nasa loob ng banal na meditasyon. So, what is the key of holy meditation? At ano ang susi para magawa natin ang banal na meditasyong ito? The Word of God, the gospel, must be first established and organized in my life. Ang salita, kung saan ito ang sinatawag nating gospel, ay ito ay dapat maorganisa unang-una sa aking sarili. To what point? Hanggang saan? To the point that I am enjoying the gospel. Hanggang ito ay nai-enjoy ko na o natatamasa ko na. And now, it takes you to what? To prayer. At ngayon, ito ay magiging panalangin na para sa In iyo. other words, nobody now is telling you to pray with the gospel because you're enjoying it. Wala nang magsasabi sa iyo na ikaw ay manalangin patungkol sa gospel pagkat ito ay iyong nai-enjoy na. This is the three important directions for us right now. Ito ang tatlong pinaka-importante na direksyon para sa atin ngayon. Think about it. Dapat natin itong tunay na pag-isipan Pray about it. at tunay na ipanalangin. And challenge little by little. At tunay na paunti-unti ay magawa natin ito. Remember, is building the highway, not just a street. Dapat yung maalala na ito ay patungkol sa pagbuo ng malaking daan, hindi lamang ng mga maliliit na lansangan. Then your viewpoint should be different, right? Dapat ang iyong paningin ay maging mag-iba. Do you know that Korea has one of the best highways in all the countries that exist? Alam nyo ba na ang Korea ay may isa sa mga pinakamagaling na mga malalaking daan o highway sa buong mundo? When I went to Guatemala, the distance that I needed to go, it was 150 kilometers. Nung nasa Guatemala ako, ang dapat kong lakbayin ay nasa 150 kilometers. It took us 7 hours. At ito ay tinahak namin ng 7 oras. In Korea, 150 kilometers is 1 hour and a half. Ngunit sa Korea, ang 150 kilometers ay kaya lamang puntahan ng 1.5 oras. Philippines also, almost the same, right? Like Kahit sa very Pilipinas. long time to just get 50 kilometers. Sa Pilipinas ay katulad din ng sa Guatemala na ang maiksing distansya ay naglalaan ng napakaraming oras. Korea, before they build the highways, here to Busan, or here to Busan took around 6 hours. Noon, nung wala pa ang mga highway na ito, galing dito sa Daegu, papuntang Busan, ito ay nagiging 6 na oras. Only 2 lanes. At 2 daanan lamang ang pwedeng daanan. If one car crashes, no answer. Kung may isang sasakyan ang madisgrasya, wala nang makakapasok. But before they built the highway, so many people were against it. Ngunit bago nila gawin ang mga highway dito sa Korea, maraming tao ang ayaw gawin yon. Almost 99% of all the officials were against building the highway. At sinasabi na 99% ng mga opisyalis ng Korea ay salungat sa paggawa ng mga highway na ito. But now, what is it? Ngunit tingnan ninyo ngayon, Connects to every region, right? ang lahat ng mga ginawang highway ay nakakonekta sa mga iba't ibang rehiyon. To the shortest time, right? At ito ay nagagawa nila ng maiksing oras lamang. So spiritually is almost the same thing. At makikita din natin na ang bagay na ito ay katulad ng ating spiritual na bagay. People would say that's impossible. Iisipin natin at sinasabi ng tao na ito ay imposible. Why are you wasting time?
Bakit ikaw ay nagsasayang ng oras It dito? will never be possible. Hindi ito magiging posible You cannot do it. at hindi mo ito kayang gawin. But that's why we need to really establish what? God's kingdom, what? Bodizen in us. Kaya ang dapat nating maintindihan ay maistablisa ang kaharian ng Diyos, ang bartisan ng kaharian ng Diyos sa atin. It's not building a lot of ways so people can come in different ways. Hindi ibig sabihin na tayo ay gumawa ng napakaraming mga daanan upang makapasok o makalabas ang mga tao sa iba't ibang daan. Because you can be confused because building a highway, it looks like a lot of ways, right? Pagkat ikaw ay pwedeng maguluhan, pagkat iniisip natin ang pagbuo ng mga daan na ito ay napakaraming bagay. The real meaning of that highway is prepare a bigger vessel so anyone can come and receive only one answer. Ngunit ang pinakatotoong kahulugan nito ay tayo ay magkaroon ng malaking sisidlan o maghanda ng malaking sisidlan upang maipahayag natin ang tanging nag-iisang sagot. And that's only Christ. At ito ay si Kristo. Do you understand what I mean? Sana ay naiintindihan ninyo. If we don't understand this, then we'll be always just making streets only. Kung hindi natin ito naiintindihan, ang gagawin natin ay ang mga maliliit na lansangan lamang. That's not wrong. Hindi naman ito mali. But if God made you hear this word, then He has a reason, right? Ngunit kung ninais ng Diyos na iparinig sa iyo ang salitang ito, mayroong rason ang Diyos. Last year, what was the word that God gave us? What was the theme? Nung nakaraang taon, ano ang tema na salita na ibinigay sa atin ng Diyos? You would inherit God's inheritance, right? Ikaw ang magiging tagapagmana ng Diyos. Let's think about what did you inherit? At isipin natin, ano ang iyong minana? Was it inherit to you? Ito ba ay tunay mong minana? Right? It was, right? Ito ay namana mo, di ba? But imagine what will God fulfill with this in us. Ngunit pag-isipan natin, sa pamamagitan nito, ano ang gagawin ng Diyos sa atin? That's why from now you need to prepare a different power in you. Kaya simula ngayon, dapat tunay kang maghanda ng ibang kapangyarihan na nasa iyo. That's why today is the first worship, right? But I want to finish with only these three important things in our life. Ito ang una nating pagsamba sa taong ito, ngunit tatapusin ko ito ng tatlong mahalagang bagay para sa atin. First of all, you will always have difficulties with your own self. Unang-una, magkakaroon ka ng maraming kahirapan patungkol sa iyong sarili. The real problem is me, myself. Ibig sabihin, ang tunay na problema ay ako. And the second thing is because of another person. At ang pangalawa, dahil sa ibang tao. Because the problem comes because of another person, not because of a plant or a rock. Pagkat ang problema ay dumarating dahil sa ibang tao, hindi dahil sa mga bagay na walang buhay. The rock becomes a problem if you really want to kick it. Magiging problema ang isang bato kung ito ay sisipain mo. But just if the rock is there, just, go away, right? Ngunit kung ang batong iyan ay dadaanan mo lamang o iiwasan mo, walang problema. But people comes to you to give you problems. Ngunit ang tao, siya ay pupunta sa iyo para bigyan ka ng problema. And lastly, what is one thing that we need to overcome from now on and really pray? At ano pa sa panghuli, ang dapat na tunay kong mapagtagumpayan at dapat na maging laman ng aking panalangin. Our reality. Ang ating realidad. What is our reality? Ano ang ating realidad? Easily, our economy. Kung iintindihan natin ng madali lamang ang ating ekonomiya. It's not about how much money you don't have. It's about who is the owner, the master of your economy. Hindi ibig sabihin kung magkano ang meron akong pera. Ngunit ang ibig sabihin nito ay sino
ang Diyos ng ekonomiya. And also, what is our reality? Health. Ang isa pang realidad para sa atin ay ang ating kalusugan. These two things is so connected and so close to our daily survival things. At ang dalawang bagay na ito ay tunay na konektado sa ating pang-araw-araw na buhay. But we are trapped in here, and in here. Ngunit tayo ay nakakulong sa tatlong bagay na ito. So how can we really, when we say overcome these three traps? Kaya ang dapat nating malaman ngayon ay paano natin mapagtagumpayan ang tatlong balakid na ito. We all want to be good persons, right? Gusto nating maging mga mabuting tao, di ba? We all want to be really someone who can forgive and be nice to others, right? Gusto natin tayo ay maging mapagpatawad at maging mabuting tao sa iba. We all want to have a better reality and make our life better. Gusto natin ay magkaroon tayo ng magandang realidad at mapabuti ang ating buhay. But the only way to overcome all of this is you need to put your life in worship. Ngunit ang tanging paraan upang mapagtagumpayan ang mga ito, ang buhay ko ay dapat nasa loob ng pagsamba. Worship is the most important act of humanity to restore everything. Pagkat ang pagsamba ang pinakamahalagang dapat gawin ng tao upang marestora ang lahat ng bagay. Do you understand? Naiintindihan niyo ba? If they don't understand this, nothing will happen. Kung hindi natin ito naiintindihan, walang mangyayari. And how can we overcome now all these things? At paano ko mapagtatagumpayan ang lahat ng bagay na ito? Your life must become prayer itself. Ang buhay mo ay dapat maging buhay panalangin. Prayer is, I want to just say, in everything. Ang panalangin ay ang lahat. And lastly, how can we overcome everything? Which is these three things. At sa panghuli, paano natin mapagtatagumpayan ang tatlong bagay na ito? You need to open your eyes to the field, evangelism and missions. Dapat mabuksan ang ating mga mata sa field na nakikita natin, na ito ay nangangahulugang ebanghelismo at misyon. Personally, I always, when I see the field, when I'm evangelizing and in evangelism field, I start to realize, I cannot do it. Sa akin, sa iniisip ko, pag ginagawa ko ang ebanghelismong ito, naiisip ko na hindi ko ito kayang gawin. I need God's power to do this. Pagkat kailangan ko ang kapangyarihan ng Diyos upang ito ay magawa. So these three things, at the end of the day, will be the key to overcome these three parts. At ang tatlong bagay na binanggit ko pa lamang, ang tunay na magiging susi upang mapagtagumpayan ang tatlong bagay na ito. But remember, overcoming doesn't mean it would disappear. Hindi ibig sabihin na kung ito ay napagtagumpayan mo na, ito ay mawawala. But I always say, you quickly know what to do when it comes. Ngunit ang gusto kong sabihin, dapat alam mo kung ano ang dapat mong gawin kapag ito ay dumating. To the point that you are now witness of what God does in each part of this when we are facing it. Sa punto na ikaw ay gagamitin na saksi ng Diyos kapag dumating ang mga bagay na ito sa buhay mo. So if we keep doing this, what is the ultimate answer that takes place in our life? At kung patuloy nating itong gagawin, ano ang pinaka natatanging sagot na darating sa iyong buhay? Disciple. Ang disipulo. I bless you in the name of Jesus Christ that you become disciple of Christ. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Diyos na tunay na kayo ay maging disipulo ni Kristo. Those who are listening online, don't feel alone. Sa mga nakikinig online, wag niyong isipin na kayo ay nag-iisa. And don't feel that you're by self. At wag mong isipin na ikaw nag-iisa ka lamang sa sarili mo. Look at the scripture closely. Tingnan mo ang salita. All the remnants seem to be lonely.
Lahat ng mga remnant sa Biblia, sila ay parang mga malulungkot. But what was the greatest blessing that they enjoyed? Emmanuel. Ngunit ano ang pinakadakilang pagpapala na kanilang na-enjoy? Ang Emmanuel. Don't fall into, I cannot do this myself. Huwag kang mahulog sa pag-iisip na hindi mo kayang gawin ito na mapagtagumpayan ang sarili ko. Don't let God's given blessing taken away because of another person. Huwag mong hayaan na mawala sa iyo ang binibigay na biyayang Diyos dahil sa ginawa ng isang tao. Don't stake your life in reality only. At huwag mong ibigay ang buhay mo para sa realidad mo ngayon. Really. If you wait a little bit, you start to see what God wants to do. Kung ikaw ay kahit konting oras lamang na mag-antay, makikita mo kung ano ang gustong gawin ng Diyos. To the point that someone sees you and says, this person God is with. Hanggang sa punto na makikita ka ng ibang tao at masasabi nila na kasama mo ang Diyos. I hope that you become that witness. Nawa ay ikaw maging saksi ka ng ganoong sagot. I don't want people to see, oh, Myla has money because she goes to church. No. Ayokong matingnan ka ng tao na katulad ni, si Myla nagkaroon ng maraming pera dahil siya ay pumupunta ng simbahan. Riza's daughters, they're beautiful because they go to church. At si Riza, napakaganda ng kanyang mga anak dahil sila ay nagpupunta ng simbahan. Of course, that's a good thing. Sa totoo, ito ay magandang bagay. But the main thing they should see in you is what? God is alive when they see you. Ngunit ang tunay na dapat makita ng tao ay tunay na buhay ang Diyos kapag nakikita nila ang buhay mo. Today we don't have the time, but really enjoy this blessing today, not tomorrow. Tunay na sa ngayon ay ma-enjoy o matamasa mo ang pagpapalang ito. Let's pray. Tayo manalangin. God, thank you very much for your precious children's worshiping you, praying, and enjoying the heavenly blessings. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga dakilang anak na tunay na nag-i-enjoy ng iyong mga biyaya ngayon. God, all the Filipinos scatter, you know where they are. You have hidden your disciples. God, give us this meeting of blessings. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng biyaya ng pagkikita ng mga lahat ng Pilipino na nakakalat sa iba't ibang bansa. God, guide us within your word. Let us be only worshipers of Christ. Kami po ay tunay na patubayan mo sa loob ng iyong salita at tunay na kami ay maging tagapagsamba Give us ng Diyos. the spiritual strength to be able to worship you in every place, in every time, in everything. Bigyan niyo po kami ng espiritual na kalakasan upang kami ay makapagbingkay ng pagtunay na pagsamba sa iyo nasaan man kami. By the grace of our Lord Jesus Christ, who is the solution for all problems, by the unending love of Father God, by the indwelling, the guidance, and the working of the Holy Spirit, be upon all of our Filipinos and beloved scattered disciples that are listening online, and also in the field of Tegu, holding on to your covenant only, knowing that your partisan of your kingdom must be established. Be now upon us, now and forever. Amen. Thank you, Pastor.